Ang kwentong matutunghayan ninyo ngayon ay hango sa tunay na mga pangyayari. Ako nga pala si Rosario, magbabahagi ng maiikling kwento tungkol sa kababalaghan. Pero bago tayo madako sa pinaka main story, hayaan niyo akong ibahagi muna itong maiikling karanasan namin na ito na talaga namang nakakapanindig balahibo. Sa paglipas ng panahon simula nung namayapa ang aking lolo at lola, hindi nagbago ang aming nakagawian, Sir Alex, na nagtitipon-tipon sa ancestral house ng aming lolo at lola tuwing summer. Meron akong pinsang babae, sir, na ang bilis lang lumaki. Kakaiba siya sa amin dahil nagtataglay ito ng abilidad na wala sa aming magkakamag-anak. Madali siyang makaramdam ng presensya ng nilalang na hindi nakikita ng ordinaryong mata. Pero yung mga claims niya na yun, sir, ay tinatawanan lang nila tiya ng aking mga tiyuhin sapagkat hindi raw totoo. Kung baga, parang nag-iisip lang daw ng kung ano-ano itong pinsan namin na ito, kaya siya natatakot. Pero kung siya ang tatanungin, tuwing nagkukwentuhan kami sa kwarto nila lolo at lola, meron umano siyang nararamdaman na parang may kasama kami sa loob kung kaya naninindig ang balahibo niya sa katawan. Nakikita rin talaga namin yon, Sir Alex, na nananayo yung balahibo niya sa kamay. As in tindig na tindig talaga na para bang mga tinik ng sea urchin sa dagat. So kapag kagano na, nag-uunahan na kaagad sila niyan palabas ng kwarto habang ako. Hindi ako natatakot kasi iniisip ko rin nun, imahinasyon lang ng pinsan ko yung mga sinasabi niya. Katunayan, natutulog pa nga ako sa kwarto nila lolo kahit na ako'y mag-isa lang, sir. Wala naman akong kakaibang naramdaman doon at ang sarap pa nga ng tulog ko. Death anniversary noon ng aking lolo kung kaya lahat kaming magpipinsan mga tiyuhin at tiyahin ay nagtipon-tipon upang mag-celebrate. Simpleng salo-salo lang naman. Pagkatapos magdasal kwento-kwentuhan, mga ganun lang po. Yung isang tiyuhin ko, sir, ay may kaibigang bukas daw ang ikatlong mata o yung may third eye sa madaling salita. Habang papasok sila sa gate noon, halata sa mukha nito na parang may nararamdaman siyang kakaiba. So pagkapasok sa may pinto ng sala, bigla itong napahinto at bahagyang napayuko na para bang may nakitang kung ano. Ilang beses pa itong tinapik ni Tiyo na tumuloy na bago dumiretso sa kusina. Malakas daw kumain yung tao na yun, maraming kanin ang nauubos. Pero ng mga pagkakataong yun, bilang lang yung subo nito pagkatapos ay huminto na at hinintay si Tiyo na matapos kumain at sabay silang lumabas tapos na nigarilyo. Maya-maya nun, narinig ko ang sabi ng kaibigan niya na doon daw muna sila sa may bungad ng gate at may sasabihin daw kay Tiyo yung kaibigan niya. So pagkalabas nila, sir, yung mukha ni Tiyo ay parang yun bang medyo nagulat habang kinakausap siya ng kanyang kaibigan. So kami naman nila tiya, syempre medyo naintriga. Makailang ulit na nagtanong yung mga tiyahin ko noon, subalit hindi agad sinabi ni Tiyo kung ano yung pinag-usapan nila sa kadahilan ng baka matakot daw kaming lahat at hindi na babalik sa ancestral house. Pero dahil kinukulit siya ng aking mga tiyahin, sir, sa huli ay sinabi niya rin ito. Ayon sa kanya, nung death anniversary ni Lolo, pagkapasok daw ng kaibigan niya sa may sala, nandoon daw si Lolo sa loob sa gilid ng sofa, nakatayo at nakatingin sa kanya. Nakangiti raw ito na parang nakikiselebrate din sa amin. Siyempre natakot siya dahil ikaw ba naman makakita ng kaluluwa ng isang taong matagal nang namayapa, di ba? Kaya nang dahil dun ay konti lang ang kanyang nakain bunsod nang sumunod daw sa kanila si Lolo, sir, sa kusina at nanood habang kumakain. Nang dahil sa salaysay ng kaibigan ni Tiyo na may third eye, napatunayan naming lahat noon na yung pinsan namin na isa ay totoong may abilidad talaga sa mga bagay na tulad ng ganon. Totoong nakakaramdam siya ng mga presensyang hindi nakikita ng ordinaryong mata tulad ng aking mga namayapang lolo at lola sapagkat pinatunayan nga ng kaibigan ni Tiyo. Hanggang ako na mismo, Sir Alex, ang nakaranas ng mga kababalaghan na ito.
Natutulog ako noon kasama ang aking nanay sa kwarto ni lolo at lola. Dalawa lang kami sa loob kasi yung iba, takot gawa ng sa kwarto na yun naputulan ng hininga ang aking lolo at lola. Pero yung pintuan namin sa kwarto ay nakabukas lang naman. Marami ring natutulog sa sala kaya ako pa, walang dahilan para matakot. Pagpatak ng hating gabi, bigla akong nagising sa di mawaring dahilan. Basta umupo na lamang sa paanan ng kama ni lolo at napakalamig ng paa ko. Lahat tingin ko ay tulog na maliban sa akin, nagising at parang wala sa sarili. Maya-maya pa, may dumaan sa pintuan ni lolo sa kwarto na nakabarong na puti na may kulay yellow sa braso. Hindi ko nakita yung mukha niya kasi sa kabilang bahagi siya nakaharap. Ang nasa isip ko naman nun, baka may gising pa kasi nga marami naman kami sa bahay. Inassume ko na lang na ako baka si Tio kaya wala lang sa akin yon. Hanggang sa parang bumalik ako sa aking sarili at napaisip sir kung bakit nakaupo sa kama. So humiga ako ulit at nakatulog din naman kaagad. Sa mga sumunod na araw noon, bago kami umuwi sa aming lugar, naisipan kong tignan yung mga picture nila lolo at lola na nakatago sa may honos doon. Ewan ko ba bakit ko yun ginawa basta ang mga sumunod na nangyari sir, talagang nanindig ang aking balahibo sapagkat yung isang litrato kung saan nakaburol nun si lolo, yun ang nakita kong damit na suot nung isang taong dumaan sa may pintuan ng kwarto ni lolo nung minsang nagising ako ng hating gabi na inakala kong isang tiyuhin lang namin nagising. At kaya ko nasabi na si lolo yon ay dahil sa barong na suot nito at yung kulay yellow sa may braso. Parehong pareho talaga Sir Alex kaya nakakasiguro talaga akong siya yon. Nang ikwento ko sa kanila ang aking naging karanasan na yon, ang sagot ng mga tiyahin ko sir, na-miss lang daw ako ni lolo kaya nagpakita at nagparamdam sa akin. Tingin ko naman kaya malamig yung aking talampakan ng gabi na yon ay dahil baka nasa paanan ko siya pinagmamasdan ako habang natutulog. Sa kabila ng aking mga karanasan na yun sir, hindi naman po ako natakot. Pasalamat pa nga kasi kahit sa huling pagkakataon ay nagpakita ang aking lolo na para talagang buhay na buhay. Na ibig sabihin, bumibisita pa rin siya sa amin. Isa ito sa mga kwentong may kababalaghan at hiwaga na pangyayari. Mahirap paniwalaan pero tunay na naganap. Ngunit nasa sa inyo pa rin po sir kung maniniwala kayo o hindi. Ang mga espiritu pala ng mga yumaong mahal natin sa buhay, base sa aming naging karanasan, nakikisalamuha rin sila sa mga buhay, lalo na sa mga mahal nito sa buhay. Binibisita rin nila tayo nang hindi natin nararamdaman. Itong panghuli ko namang ibabahagi ang pinakahinding-hindi namin malilimutan na karanasan, Sir Alex. Way back 1996 ito nangyari kung kailan namayapa ang aking lola. Gaya sa nauna kong kwento, tuwing summer nagtitipon-tipon ang pamilya namin sa bahay ng lola ko sir sa mother's side. Lalo na kapag may okasyon tulad ng birthday at death anniversary ng aking lolo. Kada taon talaga yun, walang minti sapagkat nakagawian na naming bisitahin si lola nang sa gayoy makumusta ito. Kahit malalayo ang pinanggagalingan ng iba naming kamag-anakan ay pumaparoon talaga sila tuwing bakasyon. At siya nga pala, wala na nun ang lolo namin dahil matagal nang namayapa. Dumating ang time sir na nagkasakit si lola at mahinang-mahina na dahil na rin sa sobrang katandaan. Hanggang sa tuluyan na nga po itong namayapa. Nagtipon-tipon kaming lahat doon pagkatapos ay nagkukwentuhan. Ayon sa aking mga tiyahin, noong binurol daw si lolo may aswang na kung tawagin ay balbal na umaaligid sa bahay nila lola noon. Talamak ang kwentong balbal sa lugar na yon na sinasabing kumakain daw ng katawan ng kamamatay pa lang na tao sir o kaya'y yung kakalibing pa lang.
Dapat daw may maiwan kahit isang magbantay sa kabaong ni Lola tuwing gabi dahil baka palitan ang katawan nito ng puno ng saging. Yung lolo namin, binantayan talaga yun nila tiyo at tiya dahil baka may magtangkang aswang na nakawin ang katawan nito. Pati yung kanyang libingan, siniguradong hindi basta-basta masisira ng balbal. Pinapalan ang mga simento upang hindi madaling magiba. So balik tayo sa burol ni Lola. Nandudoon na kaming lahat magpipinsan, mga tiyahin at tiyuhin at iba pang kamag-anakan. Bukang bibig ng mga nakakatanda sa lugar, puro kwentong aswang lalo na yung balbal. Bukid din kasi ang lugar na yun sir, puro kakahuyan ang matatanaw mo sa kapaligiran. May kapitbahay din pero distansya ang mga kabahayan. May kasama naman si Lola na isang tiyahin namin na si Tia Carmen. Bale, walking distance lang yung bahay nila sa bahay nila Lola. Siguro kung tatansyahin, higit 100 metro lang po yung layo niya. At sila yung nagbabantay at nag-aalaga kina Lola noong nabubuhay pa ang dalawa. So eto na nga po. Nakaburol na si Lola noon. Kada gabi ay naglalaro kami ng baraha ng aking mga pinsan sa labas na katuwaan lang po namin. Sina Tia Carmen ay nag-aalaga ng mga baboy doon, isa sa kanilang hanap buhay. Meron silang kulungan na gawa lang sa kahoy sir at may mga pagkakataon na nakakatakas ang kanilang mga alaga sa kadahilanang kung minsan nakakatalon ito. Nalalaman na lang nilang nakawala na pala dahil sa timbre ng kapitbahay. Aling Carmen, yung baboy nyo nandoon na naman sa amin, nakawala. Ha? Naku, pasensya na talaga ha. Nakawala na naman pala. Hayaan nyo't aayusin namin itong kulungan ng mga baboy na ito. So inayos ni Tiyo ang kulungan nito. Inaasan pa ng konti upang hindi na talaga makatakas o makatalon ang baboy. At yun na nga, isang gabi, nasa mga 12:00 pasado na noon, dumating yung isang kapitbahay nila Tia Carmen at sinabing yung baboy daw nila sir ay nakatakas na naman. Pero ng mga pagkakataon na yon ay wala sa bahay nila kundi nandudoon daw sa likod ng bahay nila Lola sa madilim na bahagi. Pabalik-balik at tumitingala sa mga bintana ng bahay tapos tumatakbo naman pabalik sa madilim na parte. Abay nakatakas na naman, mataas na yung kulungan ah. Abner, puntahan mo nga muna, tignan mo at bugawin mo na lang pabalik sa bahay. Dali-dali namang pinuntahan ni Tiyo kasama ng iba pa para kumpirmahin kung baboy ba talaga nila at para bugawin pabalik sa kanila. Pagdating sa likod ng bahay nila Lola, napansin nga nila sir ang baboy na parang nagkubli pa sa damuhan na umilaw pa ang mga mata nito nang matamaan ng flashlight. So nilapitan nila Tiyo at dahan-dahan na binugaw pauwi sa bahay nila. Kaso yung baboy, tumakbo papunta sa daan pagkatapos ay sumuot sa mga talahiban, diretso sa kakahuyan kung saan wala ng mga kabahayan. Nakakapagtaka rin kasi yung baboy nila kahit makawala yon, pag binugaw ay uuwi rin talaga. So nagtulong-tulong yung mga kalalakihan. Pinuntahan talaga ang kakahuyan kasi nga baka mawala ang baboy. Sayang naman. Matagal mong pinaghirapan, maglalaho lang di ba? At nung nasa loob na sila ng kakahuyan kung saan pangpang na ang unahan, bigla na lang nawala ang baboy. Sinuyod nila ang lugar sir pero wala na talaga kung kaya nang hinayang si Tiyo. Baka nahulog na daw sa baba at kapag minalas-malas ay baka naanod pa ng tubig. Pero wala naman silang narinig ng sigaw ng baboy na nahulog kung kaya, sabi ni Tiyo, may pag-asa pang makita ito. Bumalik na lamang sila. Nung nasa kalsada na, may isang taong medyo may katandaan na walang pang-itaas na damit na nasalubong nila. Mabaho ang amoy nito sir, kapareho raw ng baboy na hinahabol nila. Wala lang naman sa kanila kasi nga kalsada yun eh. May mga dumadaan talaga pero iilan lang kasi sir, madilim ang daan na yon at isa pa mag-aalauna na ng madaling araw. O kamusta? Ay, nawala ang baboy Carmen. Baka nahulog sa pangpang eh. Pero wala namang kaming narinig na sumigaw ito. Ay wag naman sana, kasayang naman nun.
hanapin na lang natin sa Pangpang. Babalikan na lang namin mamaya siguro kapag ka maliwanag na. At yun na nga, nagpahinga na lang muna sina Tio at balak nilang balikan ang Pangpang kapag ka lumabas na ang sinag ng araw. Si Tia Carmen naman sir, medyo nagtaka kasi sabi ni Tio medyo malaki raw yung baboy na yon. Pero kapareho naman ang kulay na may puntik-puntik na itim sa katawan, kaya nasabi niyang sa kanila yon. Ang ginawa naman ni Tia kasi hindi siya kampante. Umuwi saglit sa bahay nila kasama si Tio at tinignan yung kulungan dahil baka nasira ng baboy. Parang napaka-imposible kasi na makalundag pa yung baboy doon. Pagdating nga nila roon Sir Alex, laking gulat ng mag-asawa kasi kumpleto ang mga baboy na alaga. Hindi nila masabi kung kaninong baboy ang nakawala sapagkat sila lang ang nag-aalaga ng baboy sa lugar noon. Walang kasiguraduhan kung saan ito nanggaling. Hanggang sa maalala ni Tio yung lalaking nakasalubong nila sa daan nung gabi na yon na walang damit pang itaas at kapareho sa baboy na kanilang hinahabol ang amoy nito. Tapos yung tungkol sa mga aswang na kung tawagin ay balbal. Nang dahil doon ay dali-daling bumalik sina Tia at Tio sa burol ng aking lola para kausapin ang lahat na bantayan ang kabaong nito sapagkat maaaring hindi ordinaryong baboy yung namataan nila na baka isa itong balbal na nag-anyong baboy at nagnanais na kunin ang katawan ni lola sa kabaong nito kasi nga base sa salaysay ng isang kapitbahay. Pabalik-balik daw sa bahay nila lola sa likod na bahagi at patingin-tingin sa mga bintana. Meron bang baboy na ganon na parang iba ang pakay, di ba? Hinala nila yung taong nakasalubong sa daan at yung baboy ay iisa. Kasunod nun, nangyari ang nakakagimbal na tagpo. Nung pabalik na sina Tia sa bahay nila lola sa di inaasahang pangyayari, may namataan silang kung anong nilalang na nakadapa sa bubong ng bahay ni lola. Kung kaya malayo pa lang ay nagsisigaw na ang dalawa na may balbal. So nagkagulo ang lahat Sir Alex. Kaming mga babae kinilabutan talaga kasi nga may aswang sa bubong ng bahay namin doon. Kumuha ng mga pamalo at itak ang mga kalalakihan. Pagkatapos ay inikutan ang bahay at may dala silang mga pangilaw. Hanggang sa inakyat na ng iba yung bubong para hulihin yung sinasabing balbal. Ngunit sa di malamang dahilan, hindi nila ito mahagilap sa ibabaw. Bigla na lamang naglaho kahit na inikutan na nila ang bubong pati na yung baba ng bahay. Kahit anong ginawa nila, hindi na talaga mahagilap. Ang sabi ng iba, maaaring nag-anyo umano ng ibon at lumipad o kung anumang hayop. Kung kaya hindi man lang napansin kung saan ito nagpunta. Napagtanto nila sir na yung baboy at yung taong nakasalubong ay yun talaga, ang balbal na nasa bubong ng bahay ni lola. Matapos nun, sa takot na baka mapalitan ng puno ng saging ang katawan, mahigpit talaga nilang binantayan ang kabaong ng aking lola sir hanggang maihatid ito sa huling hantungan. Tulad kay lolo, inayos din po nila yung libingan ni lola. Inapalan ang semento upang hindi basta-basta masira ng mga aswang sa lugar na kung tawagin ay balbal. At yun lang po muna sir ang maiikling kwento para sa araw na ito. Marami pa po tayong ibabahagi ngunit sa susunod na lang ang iba. Lubos na nagpapasalamat, Rosario ng Kabisayaan. Ang mundo ngating ginagalawan, nababalot ng kahiwagaan na tanging ang Diyos lamang ang siyang may kasagutan. Ako po si Alex. Magandang gabi.